Ang mga Kristiyano nga ba na katulad ko o isang pastor na kagaya ko ay pwedeng magsalita laban sa pamahalaan. Yan po ang tila sinasuggest ng isa sa mga nag-comment sa isang mga post po natin na hindi daw makapaniwala na may mga tao sa simbahan na malumanay magsalita pero nagsasalita ng masama laban sa pamahalaan. Pag-usapan po natin yan sa hapon na ito. Ito po muli si Attorney Michael Perario. Yung separation of state and church, ito po ay madalas po na ginagamit laban sa mga pastor, sa mga pari, o mga religious na nagsasalita laban sa pamahalaan. Ang konsepto ba na ito ng separation of state and church is an absolute prohibition para sa amin na mga mananampalataya or religious leaders like a pastor like me na bumatikos laban sa pamahalaan. Well, para po sa kaalaman ng lahat, ang konsepto po ng separation of state and church ay isang constitutional concept which was introduced in the United States first during the time of Thomas Jefferson. Isa po ito sa mga pinasok sa konstitusyon ng Amerika noong 1802. At ang intention po ng konsepto na to ay hindi po para proteksyonan ang gobyerno, kundi para proteksyonan ang mga mananampalataya upang ang gobyerno ay hindi makialam in the affairs of the churches at hindi magkaroon ng mga state-sponsored churches. Hindi po nito intention kailanman na proteksyonan ang pamahalaan laban sa pambabatikos ng simbahan. At ang konsepto po nito ay kinopya din po sa ating 1935 Constitution, the 1973 Constitution, and the 1987 Constitution. So, ang ibig sabihin nito, from the original concept ng separation of state and church, kailanman hindi nito ginawa itong pagbabawal sa people of the clergy or the pastors or the religious na sumalungat laban sa pamahalaan. Pero sinasabi naman nila, di ba sabi doon sa Biblia, you've got to turn the other cheek. Kaya nga, doon sa Matthew 5, verse 36, na dapat daw, pag tayo dumadanas, pag ikaw sinampal sa kanan, ibigay mo pa ang iyong kaliwa. This is taking the Bible out of context. Hindi po sinasabi ng Panginoon dito na ikaw ay tanggapin mo ang lahat ng pang-aabuso. What is being taught by Christ here is He is teaching Christians to make a stand, to stand on the truth. Sapagkat ang mga Kristiyano, lalo na sa pagbabahagi ng katotohanan, ay sigurado makakatanggap ng pagsalungat. But if you anchor yourself on the truth, kahit na ikaw ay sampalin sa kanan, pwede mong ibigay yung kaliwa, pero hindi ka matatanggal doon sa iyong paninindigan. This is not about, again, just saying yes to abuse. This is a powerful statement in the Bible na kung saan tayo dapat mga naninindigan. Hindi ang pananakit sa atin, hindi ang pagnanakaw, hindi ang pagsampal sa atin, ang magbabago ng ating mga pananaw, sapagkat tayo ay nakatindig doon sa katotohanan. How about naman daw yung dinidescribe dun sa Romans, chapter 13, verse 1, about our submission to authority. In my previous videos, pinag-usapan na po natin yan. The Bible commands us to submit to authority, not to obey. Submission means to recognize their duly constituted authority, yung kanilang kapangyarihan na pagpatakbo ng pamahalaan, tayo ay dapat mag-submit doon. But our obedience belongs only to God. Kapag sumasalungat na ang ating obedience sa Panginoon, doon sa submission natin sa authority nila, we must always follow our obedience in the Lord. An example of this would be sina Daniel, when they were being asked he was being forced to acknowledge yung God of the pagans, sila Shadrach at yung kanyang mga kasamahan, na ayaw yumukod doon sa statue ng emperor
because they say that they only bow down before the Lord, and so they were burned. Hindi sila sumunod, hindi sila tumalima doon sa utos ng hari. Ang gusto nila ay sundin yung kanilang pananampalataya. Although the king's order is supposed to be the authority because he also positions himself as a god, sinalungat siya nila Daniel. And Daniel was fed to the lion, hindi naman siya kinain ng leon. Shadrach naman ay itinapon sa apoy, pero hindi naman sila nasunog. And this is a clear example of hindi lahat ng sinasabi ng mga duly constituted authorities ay hindi mo po pwedeng salungatin. Even David, nung si Haring David po ay pinagbalakan ni Haring Saul na patayin. Kasi nagiging sikat si Haring David eh. Nagiging mas popular na siya kay Haring Saul. Dahil general pa lang noon si David. So, binalak ni Saul na ipapatay si David. Tumakas si David, but eventually he formed his own group. And he was able to get near. Muntik na nga niyang, kung gusto niyang pinatay si Haring Saul, he could have killed Saul. But he did not just surrender himself to Saul. He organized his own group, and they went around, and then eventually, when Saul died, pero hindi sa kamay ni David, si David ang nag-take over as king. So submission to authority is not absolute even among Christians. We have to put emphasis on our values. Where do we stand? Saan tayo naninindigan? At ito nga ang kulang natin sa kasalukuyan. In one of the meetings ng mga last year, pagka-aresto ni Rodrigo Duterte, may mga Kristiyano, nag-ipon-ipon, may mga bishop doon. We were supposed to come up with a consensus as to what to do dahil palapit na yung celebration ng birthday ni Digong at maraming mga magdarasal, magkakaroon ng kaguluhan. The bishops could not arrive at a consensus, yung mga Kristiyano nandoon, because all of them has their separate political interest. And I told them, people are hungry for direction, a moral direction. At dapat tayo ang maging gabay nila sa direction na yan. Pero I think many Christians today are still afraid to make a stand because of their wrong perception or interpretation of the Bible. But we should, as members of the clergy or the religious leaders, must make a stand. Even the Catholic Church today, makita nyo, tahimik sila dito sa mga issue ng katiwalian. Buti pa nung panahon ni Cardinal Sin. And he led yung call to the people to protect sila Ramos at saka si Enrile doon sa Camp Crame. And here, makita mo, the religious leaders are joining in the call for social justice, sa hustisya sa lipunan. Pero ngayon ay watak-watak. At hindi lahat ng mga simbahan ay mayroong mga unified na pagkilos. Mabuti pa yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, mayroon silang unified na pagkilos. Pero ang Simbahang Katolika, pati na rin ang ibang mga maraming bahagi ng born-again Christian churches at mga other Christian churches ay tahimik na sa issue na ito ng katiwalian sapagkat ayaw nilang ma-offend ang mga tao na nakaupo sa panunungkulan. But I do not subscribe to all of this. I know that when the Lord calls you, sabi ng Panginoon sa atin, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Magkasama po yun. Kingdom of God and the righteousness of God. Hindi pwedeng yung kaharian lang ng Diyos ang hinahanap mo. Dapat hinahanap mo rin ang kanyang katwiran. At ngayon, alam nyo na. At tayong lahat, patuloy tayong makikilaho, sasali dito sa diskurso ng bayan, at patuloy tayong mag-aaral. Sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.